Kumusta ang lahat? Salamat ulit sa inyong suporta sa inyong pagtiwala. Shout out dyan sa ating mga suki na nagsubuhaybay dito sa ating YouTube channel. Ulitin ko maraming salamat sa inyong suporta at pagtiwala. Ito yung pag-ano natin ngayon. Ito yung i-react ko dito i-react ko dito si Dilima na nung nakarang araw pa tong mga balita na to. Na galit siya dito sa DOJ kasi at itong DOJ ay nag-file ng motion for reconsideration itong DOJ, yung mga prosecutor nito kasi yung ginawa kasi nito ni Dilima ay di ba nakalaya to siya. Ngayon, gawa nito sa Court of Appeals. Ibinalik itong kaso sa ito dito sa Regional Trial Court ng Muntinlupa. So nakalaya nga to. So ang nangyari ngayon, itong si Dilima, itong DOJ naman ang nag-file ng motion for reconsideration para i-convict talaga tong si Dilima. At ang nangyari kay Dilima, galit na galit. At ito yung abogado niya ngayon, parang hindi niya matanggap na ang kanyang kliyente ibabalik ulit sa kulungan. Ito na ba'y gaba ni Dilima na ginawa niya sa mga Duterte kasi matinding kaso nga naman talaga to eh. Yung ginawa niya dati dito sa dito sa Muntinlupa ba? Yung mga nakulong doon, ito mga malalaking mga dati, mga pangalan sa yung tawag ba niya, mahirap na naman naman ako dito eh. Ano bang tawag niya paano ba natin sabihin niya na na to? Para hindi tayo ma-restrict nga na naman ito. Sa mga ano ba? Sabihin ko na lang ganito. Diyan siyang kumukuha dati na pang kandidato siya dati mag-senador. Kaya nanalo to pagka-senador dahil doon sa pera ng mga nakakulong sa Muntinlupa. Kasi nga itong mga nakakulong sa Muntinlupa ay yung mga tao na yan. So nung umupo si dati Pangulong Duterte, inimbestigahan to. At ito ilang hearing to sa Senado dati na ang kanyang mga bodyguard sila ni Dayan, si Jonel, sino pa yung iba dyan na nadawit nito, at itong si Ragos, ang dami nito eh. Yung mga nakakulong doon na inamin naman na talagang nagkukubra talaga ng pera itong si Dilima dati. At ito yung ginastos niya noong kumandidato siya ng pagkasenador. At na nga, ayaw niyang ayaw niyang aminin. At ito yung video ng itong balita. Ito. Ipasok ko muna to para mapanood natin to. Naghain ng motion for reconsideration o apila ang panel of prosecutors ng Department of Justice o DOJ sa Regional Trial Court Branch 204 ng Muntinlupa City. Kaugnay ito sa pinakabagong desisyon ng mababang hukuman na pagpapawalang sala o pag-acquit kina dating Senador Laila De Lima at Ronnie Dayan sa kasong may kinalaman sa illegal trade sa New Bilibid Prison. Ito ang kaso na ni-remand o ibinalik ng Court of Appeals sa Muntinlupa RTC. Ayon sa prosekusyon, hindi nasunod ang direktiba ng Court of Appeals. Bigo umano ang korte na ipakita na ang recantation o pagbawi ng salaysay ng witness na si dating Bucor Officer in Charge, Rafael Ragos, na nakaapekto sa mga elemento ng krimen laban kina Dilima at Dayan. Ang orihinal anilang testimonya ni Ragos ay suportado ng testimonya ng ibang mga witness. Aligasyon lang din umano ang nasa recantation ni Ragos na napilit siyang idiin sina Dilima at Dayan sa kanyang unang affidavit dahil sa banta na ikulong sa trading. Dagdag pa ng panel of prosecutors, walang naipresentang ebidensya si Ragos na pinilit siyang magbigay ng kanyang original statement. Hiling ng prosekusyon sa korte na gumawa ng panibagong desisyon at ideklara ang mga akusado o sina Dilima at Dayan na guilty sa isinampang krimen. Samantala, binatikos naman ng kampo ni Dilima ang hakbang ng prosekusyon at tinawag itong third jeopardy. Wala rin anya itong pagsang-ayon man lang ng Office of the Solicitor General. Dagdag pa ng abogado ni Dilima, wala na silang ibang magagawa kundi ikonsidera na maghain ng mga kaso laban sa DOJ prosecutors dahil sa umano'y prosecutorial misconduct. Binigyang diin ni Dilima na hindi na niya naiintindihan ang ginagawa ng prosekusyon matapos ang halos 7 taong hindi makatarungang pagkakakulong. Hindi na anya ito katawa-tawa kundi nakagagalit na. Galit na galit ka doon. Pagka sa ginawa mo sa ibang tao, ginawa mo sa mga Duterte, ang lakas-lakas pa, English, paslang-slang ka pa. Ngayon pala, gawain mo rin pala to .
Yan na yung gaba mo. Ang lupit mo, Dilima. Sus. Ito kasi, alam niya kasi hindi siya mananalo pagka senador. Kaya ang ginawa niya, tumakbo to dito sa mamamayang, ano ba to siya? ML to eh. Mamamayang liberal. Yan yung partido niya sa party list. At nanalo nga. At ito ngayon, sino ba una nag-file ng impeachment kay VP Sara? Siya eh. Yung mga civilian na sinasabi, siya yun. Eh ngayon, may kaso ka pala. Yung hirap lang sa batas talaga sa atin. Ito may kaso. Tapos bakit hindi ito disqualified? Yung Duterte Youth Party List, may kaso daw kaya disqualified. Itong si Dilima, may kaso. Wala man lang ano ditong kumilik, tahimik. Na unfair ba ang pagtanaw na ko ni Nikki Dilima? Yung Duterte Youth Party List, yun pa na may binuto namin dito, pinababuto ko sa anak ko. Kasi nga di ako nakabuto, di ba? Kasi wala kami sa listahan. Sabi ko, iboto mo yung Duterte Youth Party List. Nakakuha na ng tatlong upuan sa House of Representatives. Sayang lang kasi hindi nga pinaupo nitong disqualified nito ni George Garcia. Samantalang ito si Dilima, ang laki-laki ng nito kaso niya, hindi man lang disqualified, tuloy-tuloy. Ito pa si Abante. Kumilik talaga mabuang ko ninjo. Asa ba talaga ng inyong mga bala diha ba sa kumilik? Tapos ang daming may na alam natin na may mga mga dapat i-disqualified. Si Erwin Tulfo. Tapos ito namang huli, itong si sabagay hindi naman tumakbo. Itong si Gibo Teodoro. Yung mga kababalaghan ba sa kanilang mga pagkatao? Itong si Dilima, tapos itong si Franz Castro. Ayan yung mga convicted na. Tapos ang kumilik nito, pinayagan tumakbo. Samantalang itong Duterte Youth Party List, wala man lang silang action dito na hindi natin ito disqualified. Kasi wala naman tong kaso na to eh. Talagang tinuloyan, disqualified nila talaga. Ito si Dilima, panay pa priskon, panay punta pa dyan sa EDSA Shrine, sa mga pare. Ay landi mo, Dilima ka. Yun pala, ang kaso mo ngayon, ayan na. Sino kayang nito? Ito yung may sinasabi niya na sino kayang ang ni Boying Remulla. Ang pinagbintangan na naman ito, mga Duterte na naman. Anong power ngayon sa mga Duterte? Hindi nga ito magkabati itong Duterte at saka Marcos. May power pa si Sara Duterte na gisingin tong kaso sa pamamagitan ng DOJ. Itong DOJ at saka si VP Sara nga, hindi sila magkabati din eh. Di ba may mga kaso din to si VP Sara sa DOJ? Final nitong sa NBI. Nasa DOJ ngayon. At saka ito si Boying Remulla. Alam naman natin yan, yung ganyan mga mata na ganyan. Alam naman natin yan na ayaw niya sa mga Duterte. Siya ay nagpapadala. Inamin niya, di ba? Na siya nagpapadala kay dating Pangulong Duterte sa Dahig. Siya daw ang nagmaniobra lahat. Sinalo niya yung posisyon ni Marcos na si Marcos naman talaga. Tapos ito nga naman ngayon na pinahid din naman sa mga Duterte itong problema ni Leila de Lima. Ito yung video ni ipakita ko sa ito itong video ni Ili Saludar. Ipasok ko na ito. Saglit lang. Alam niyo, parang lahat na ho ng mga pangyayari ay nais po na idikit sa pangalan ni dating Pangulong Duterte at isa ho rito, ito pong si ML, Party List Representative Leila de Lima, na kung saan ay ibinibintang ng kanyang kampo, yung pagsusulong ng mga prosecutor na mabaliktad yung kanyang kaso, yung kanyang pagkakabsweldo diyan po sa Muntinlupa RTC. Ito, panoorin ho muna natin mga kababayan kung saan ba nag-ugat dahil sa galit na galit daw po itong si De Lima at sabi po ng kanyang abogado, ito po ay kagagawan ng kampo ng pamilya Duterte. Ito kasi siya, itong dating media kasi to. Maganda kasi to si Ili Saludar. Maganda magtimbang-timbang sa mga sa timbang sa mga ganitong istorya. Ayan na, karma na kay De Lima.
Ayun na, matindi na.